Kohesyong gramatikal, anapora at katapora. Ang layunin ngayong araw na ito, nasusuri ang mga elemento at socio-historical na konteksto ng napanood na dulang pantelebisyon. Nagagamit ang wastong mga panandang anaporic at kataporic. Ang dulang pantelebisyon ay isang uri ng dulang binubuo ng gumagalaw na larawan at tunog na lumilikha ng kapaligiran at mga karanasang malapit sa katotohanan. Elemento at socio-historical na konteksto ng dulang pantelebisyon. Ang mga elemento ng dulang pantelebisyon, nilalaman o kwento. Sa bahaging ito nakapaloob ang kaisipan o mensahe ng dula. Ito ang makatotohanang paglalahad ng kalagayan ng mga tauhan at mga pangyayari sa kanilang buhay. Dialogo. Ito ang sagutang pag-uusap ng mga nagsisiganap. Tumutukoy ito sa mga linyang binibitawan ng bawat karakter. Mga tauhan. Ito ang mga nagsisiganap sa dula. Sila ang bumibigkas ng dialogo at ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Disenyong pamproduksyon. Ito ay tumutukoy sa pook o tagpuan, itsura, kasuotan, at iba pang kagamitan sa dulang pantelebisyon. Tunog o musika. Ito ang nagpapalitaw ng kahulugan sa bawat mahahalagang tagpo o damdamin. Pinatitingkad nito ang atmosfera at damdamin ng eksena sa dula. Sinematografiya. Ito ay tumutukoy sa mga ilaw, komposisyon, galaw at iba pang teknik na may kaugnayan sa kamera. Ito ang masining na pagposisyon ng mga anggulo at mga pwesto ng larawan na mapanonood sa isang dula. Direksyon. Dito ipinakikita kung paano pinagsasanib ng direktor ang lahat ng elemento ng dulang pantelebisyon. Tandaan natin ang mga elemento ng dulang pantelebisyon. Kohesyong gramatikal. Ano nga ba ito? Ito ay mga salitang tulad ng panghalip na nagkakawing sa mga salita, parirala at sugnay. Nakababagot na mabasa at marinig ang mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa isang teksto o pahayag. May iiwasan ng nabanggit na pag-uulit kung gagamit tayo ng panghalip, tulad ng ito, doon, dito, iyon, at sila, siya, tayo, kanila, kanya, at iba pa. Ang paggamit ng mga panghalip upang humalili sa pangalan ay tinatawag na pagpapatungkol. Anapora. Anapora, ito ay panghalip na ginagamit sa ulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan. Halimbawa ng pangungusap. Kung makikita mo si Aling Choleng, sabihin mo lamang na ibig ko siyang makausap. Si Anita ay nakapagturo sa paaralang bayan. Diyan siya nakilala ng iyong anak. Pansinin natin ang mga pangungusap. Ang pangalan ay nasa unahan at ang panghalip ay nasa hulihan. Katapora. Katapora, ito ang panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan ng pangungusap. Halimbawa ng mga pangungusap, siya ay hindi karapat-dapat na magmana ng aking mga ari-arian. Si Densyo ay kahiya-hiya. Iyan ang mga hakbang niya sa pag-angat sa buhay. Sipag at tiyaga talaga ang karaniwang susi sa pagtatagumpay. Pansinin ang mga pangungusap. Ang panghalip ay nasa unahan, samantalang ang pangalan ay nasa hulihan. Suriin. Pagkilala sa elemento ng dulang pantelebisyon. Tukuyin ang elemento ng dulang pantelebisyong inilalarawan ng bawat pahayag. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel.
Ito ang elementong tumutukoy sa mga nagsisiganap sa dula. Sila rin ang bumibigkas ng dialogo at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Ang sagot ay mga tauhan. Ito ang sagutang pag-uusap ng mga nagsisiganap. Tumutukoy ito sa mga linyang binibitawan ng bawat karakter. Ang sagot ay dialogo. Ito ang masining na pagposisyon ng mga anggulo at mga pwesto ng larawan na mapanunood sa isang dula. Ang sagot ay sinematografiya. Sa bahaging ito nakapaloob ang kaisipan o mensahe ng dula. Ito ang makatotohanang paglalahad ng kalagayan ng mga tauhan at mga pangyayari sa kanilang buhay. Ang sagot ay nilalaman o kwento. Ito ay tumutukoy sa puok o tagpuan, itsura, kasuotan at iba pang kagamitan sa dulang pantelebisyon. Sagot ay disenyong pamproduksyon. Pagkilala sa panandang ginamit. Kilalanin ang nakasalang guhit na panghalip kung ito ay anapora o katapora. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Ang mga sagot ay pagyamanin at isagawa. Pagkilala sa panandang ginamit at uri nito. Intindihin ang mga pahayag. Tukuyin ang panghalip na ginamit at kilalanin kung ito ay anapora o katapora. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Paggamit ng pananda. Basahin ang mga pahayag, punan ng wastong panghalip ang patlang. Tukuyin kung ito ay anapora o katapora. Tayahin. Pagsuri ng paboritong dulang pantelebisyon. Pumili ng isa sa mga paboritong palabas sa telebisyon. Suriin ito batay sa iba't ibang elemento ng dulang pantelebisyon at sosyo-kultural na konteksto nito. Isagawa ang pagsusuri sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na tanong.
Bumuo ng isang talata na may 15 hanggang 20 pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Narito ang rubric sa pagwawasto. Maraming salamat sa inyong pakikinig.